Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 1, Lesson 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa ang kahalagahan ng sariling pananampalataya sa paghubog ng mabuting asal at pag-alam sa mabuti o masama. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin na isa sa buhay at nakapagsasanay ng pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng panalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. A. Naiisa-isa ang mga kahalagahan ng sariling pananampalataya. B. Nahihinuha na ang kahalagahan ng sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. C. Nakabubuo ng refleksyon o mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. D. Naipaliliwanag na ang kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala ay mahalagang paraan upang maingatan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga mahalagang aral ng kinabibilangang relihiyon. E. Naisasakilos ang wastong paggamit ng pag-iingat ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito ng sariling pananampalataya o paniniwala. Unang araw. Maikling balik-aral bilang ng gawain 1. A. Panuto. Piliin sa loob ang kahulugan ng mga sumusunod na babala sa daan o panandang pantrapiko. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. A. Bawal pumasok. B. Bawal lumiko sa kanan. C. Bawal pumarada dito. D. Dito ang tamang tawiran. E. Tumigil. Number 1. Ang sagot? C. Bawal pumarada dito. Number 2. Ang sagot? A. Bawal pumasok. Number 3. Ang sagot? D. Dito ang tamang tawiran. Number 4. Ang sagot? E. Tumigil. Number 5. Ang sagot? B. Bawal lumiko sa kanan. B. Panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Kulayan ang bilog na nasa unahan ng bawat bilang ng berde kung ito ay nagpapahayag ng pagsasagawa ng sariling mga tungkulin sa batas trapiko, at pula naman kung hindi. Number 1. Maaaring tumawid sa kalsada kahit nakakulay berde ang ilaw trapiko o traffic light. Siguraduhin lamang na walang paparating na mga sasakyan. Ang sagot? Pula. Number 2. Gumamit ng pedestrian lane, overpass o underpass kung tatawid sa mga kalsada, lalo na sa mga national road o highway. Ang sagot? Berde. Number 3.
Ang pag-aaral sa mga babala o panandang pangtrapiko ay para lamang sa mga taong nagmamaneho o may mga pag-aaring sasakyan. Ang sagot, pula. Number 4. Ang pagsunod sa batas trapiko ay pagpapakita ng pagmamahal sa kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Ang sagot, berde. Number 5. Ang bawat isa, may sasakyan man o wala, marunong mang magmaneho o hindi, bumibiyahe man araw-araw o minsan lamang, ay may tungkulin sa pagsunod sa bawat batas trapiko. Ang sagot, berde. Panghikayat na gawain, A. Panuto. Punan ang graphic organizer. Isulat ang mga salita o pariralang iyong maiuugnay sa salitang pananampalataya. Narito ang mga halimbawang sagot. Diyos. Simbahan. Pagtitiwala. Pag-asa. Biblia. At dasal. Mga katanungan. 1. Paano mo mailalarawan ang gawain? Maaring sagot, mailalarawan ko ang gawain bilang isang aktibidad kung saan mag-iisip ako ng mga salita na konektado sa salitang pananampalataya at isusulat ko ito sa mga kahon para mas maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Number 2. Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pananampalataya? Ang sagot, ang naging batayan ko ay ang mga bagay na madalas kong naririnig, nababasa o ginagawa kapag pinag-uusapan ang pananampalataya, gaya ng pagdarasal, pagsimba, pagbasa ng Biblia at pagtitiwala sa Diyos. Number 3. Para sa iyo, alin sa mga kasagutan ang may pinakamalapit na kaugnayan sa salitang pananampalataya? Maaaring sagot, para sa akin, ang Diyos ang may pinakamalapit na kaugnayan sa salitang pananampalataya dahil siya ang pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan natin kaya tayo may pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang konsepto na binubuo ng iba't ibang mga sangkap at dimensyon na nagtuturo sa kahulugan at kahalagahan ng espiritualidad sa buhay ng tao. Ayon kina Hood at Gorsuch 2022 sa kanilang aklat na The Psychology of Religion, an Empirical Approach. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa oras ng pangangailangan. Ito rin ang nagtuturo sa atin ng mga mabubuting gawi at pagiging mabuti sa kapwa. Ang pananampalataya ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ay tulad ng isang gabay na nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa oras ng mga pagsubok at hamon. Kapag may pananampalataya tayo, mas madaling harapin ang mga problema at pagsubok. Naniniwala tayo na mayroong mas mataas na puwersa o Diyos na laging nasa ating tabi, nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. Ang pananampalataya rin ay nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at pagiging mabuti sa iba. Ito ay nagpapalakas sa ating pakikipagkapwa-tao, pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututunan din natin ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya at magagandang bagay sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng positibong pananaw at pag-asa sa kinabukasan.
Bokabularyo. Panuto, isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay ang kahulugan ng bawat salita. Number 1. Ito ay ang pagkakaroon ng tiwala, pag-asa at pagmamahal sa isang bagay, ideya o puwersa na hindi laging makikita o mahahawakan. Ang sagot, pananampalataya. Pananampalataya. Number 2. Ito ay sistema ng mga paniniwala, ritual at mga gawaing panrelihiyon na nakatuon sa isang espiritual na konsepto, Diyos o mga banal na bagay. Ang sagot, relihiyon. Relihiyon. Number 3. Ito ang pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Ang sagot, Kristyanismo. Kristyanismo. Number 4. Ito ang relihiyon ng mga kapatid nating Muslim. Ang sagot, Islam. Islam. Number 5. Ito ay ang gawain ng pagkakaroon ng malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kinikilalang lumikha. Ang sagot, panalangin. Panalangin. Kaugnay na paksa bilang isa, ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa bilang ng gawain 2. Panuto, punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Mga gawain na isinasagawa upang ipakita ang sariling pananampalataya. Magbigay ng 3. Sagutan natin. Una, pagdarasal araw-araw. Pangalawa, pagsimba tuwing linggo. Pangatlo, pagtulong sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa mga paniniwala na nag-uugnay sa iyo sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa isang spiritual na dimensyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon, at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang layunin nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Sa pangkalahatan, ang misyon ng sarili sa pananampalataya ay naglalayon na patuloy na magbigay ng kahulugan, layunin at direksyon sa buhay ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa espiritualidad at paniniwala. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa paglago, pagbabago at paglilingkod sa kapwa. Pinatnubayang pagsasanay, panuto sa isang malinis na papel, sagutin ang katanungan, gumamit ng 10 hanggang 15 pangungusap. Ano-ano ang iyong mga tungkulin sa paghubog ng iyong pananampalataya? Narito ang pamantayan. Una, nilalaman. Pangalawa, organisasyon at barirala. Pangatlo, orihinalidad. Kabuuan, 20 puntos.
Narito ang halimbawang sagot. Ang pananampalataya ay mahalaga sa akin, kaya may mga tungkulin akong ginagawa para ito ay mapalago. Una, ako ay nagdarasal araw-araw para magpasalamat at humingi ng tulong sa Diyos. Pangalawa, nagsisimba ako tuwing linggo kasama ang aking pamilya. Binabasa ko rin ang Biblia o nakikinig sa mga kwento tungkol sa Diyos. Tinutulungan ko ang kapwa at gumagawa ng mabuti dahil ito ang nais ng Diyos. Ipinagdarasal ko ang aking mga kaibigan at pamilya para sila ay ligtas. Sumusunod ako sa mga utos ng Diyos at sa aking mga magulang. Tinuturuan ko rin ang aking mga kapatid na magdasal. Pinapakita ko ang pagmamahal at respeto sa iba. Ginagawa ko ito lahat para mas malalim o lumalim ang aking pananampalataya. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, punan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang talata at maunawaan ang nais nitong iparating. Piliin ang wastong kasagutan sa kahon. Narito ang mga pagpipilian nating mga salita. Pag-unawa, pagtanggap, misyon, nag-uugnay, layunin. Simulan natin. Ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa mga paniniwala na nag-uugnay sa iyo sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa isang spiritual na dimensyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon, at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang layunin nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Kaugnay na paksa, bilang 2, mga gabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. 3 araw. Pagproseso ng pag-unawa. Matapos mong matutunan ang misyon ng sarili sa pananampalataya, ngayon naman ay mahalagang malaman mo ang mga magiging gabay mo upang higit na mahubog at mapatatag ang iyong pananampalataya at makatulong sa iyong mga pang-araw-araw na pagpapasya. Ang pagpapasya ay paghubog ng pananampalataya ay mahalaga upang mapalalim ang ugnayang espiritualidad at makamit ang pansariling pag-unlad. Pagproseso ng pag-unawa. Narito ang ilang mga gabay at pamamaraan sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Una, pananalangin. Ang regular na pagdarasal at pagmumuni-muni ay maaaring makatulong upang makipag-ugnayan sa espiritual na dimensyon at mapalalim ang pag-unawa sa pananampalataya. Pangalawa, pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan ng isang relihiyon ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa mga katuruan at prinsipyo ng pananampalataya. Ito rin ay nagtuturo ng mga halimbawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng buhay ng mga banal na tao sa kasaysayan. Pangatlo, pakikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya ay nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pagkakataon upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos at sa iba pang mga miyembro ng komunidad. Pang-4, paglilingkod sa kapwa.
Ang paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagpapalawak ng puso at nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at pag-aalaga na nagpapalakas sa pananampalataya. Panglima, pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Ang paglahok sa mga ritual, seremonya at pagdiriwang ng pananampalataya ay nagpapalakas ng ugnayan sa espiritual na dimensyon at nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga gawain na ito, ang bawat individual ay maaaring matulungan at magabayan sa kanyang paglalakbay sa sariling pananampalataya. Sa pamamagitan nito, magiging bukas ang isipan at puso sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman at karanasan na magdudulot ng mga pansariling pag-unlad at paglago. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, gumawa ng isang poster na magpapakita ng iyong mga nagiging gabay sa paghubog ng sariling pananampalataya. Gamiting gabay ang rubrics na ito. Paksa at tema, pagkamalikhain, kulay, paglalatag ng impormasyon. Kabuang puntos, 20 points. Ang halimbawa tungkol sa pamilya. Panuto, sagutan ang graphic organizer sa ibaba. Isulat sa mga dahon ng halaman ang mga gawaing nagpapalakas ng iyong pananampalataya. At sa ugat naman ng halaman, isulat ang mga nagiging gabay mo sa paghubog nito. Sagutan natin. Una, pagtulong sa kapwa. Pangalawa, pagdarasal araw-araw. Pangatlo, pagsisimba tuwing linggo. Mga turo ng Biblia, 10 utos ng Diyos, mga aral ng magulang at guro, at mga payo ng pari o pastor. Kaugnay na paksa bilang 3, mga positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pananaw na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay pinahalagahan at minamahal niya ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at dignidad. Ito ay nagpapalakas sa ating pagmamahal sa sarili at sa ating ugnayan sa Diyos bilang ating lumikha. Ang pag-unawa at pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos, nagiging mas bukas tayo sa pagtanggap ng biyaya at pagmamahal, at nagiging mas handa tayong magbahagi ng pag-ibig at kabutihan sa ating kapwa. Panuto, punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Isulat sa gitna ng 2 puso ang pagkakatulad ng pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa Diyos. Una ay mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Pag-aalaga sa sariling katawan at pag-iingat sa sarili. Pagpapahalaga sa sariling kalusugan at kaligayahan. At natututong tanggapin ang kahinaan at baguhin ito. Narito naman ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Pagsunod sa mga utos niya at paggawa ng tama. Pagdarasal at pagsimba para ipakita ang pananampalataya. At pagtulong sa kapwa bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Pagkakapareho nila, nagpapalakas ng loob at nagtuturo kung paano gumawa ng mabuti.
Pinatnubayang pagsasanay, panuto, basahin at unawain ang maikling tula sa ibaba. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Ito ay may pamagat na Pag-ibig na isinulat ni Ace A. Sarmiento. P. Pagmamahal, pag-irog o marami pang katawagan. A. Ang salitang pag-ibig, marami ring kahulugan. G. Gintong damdaming sa sarili di iparamdam. I. Ibig kumawala sa puso kapag tinamaan. B. Biyaya ng may kapal, dulot ay higit kasiyahan. I. Itong pag-ibig kapag pumasok sa puso, ninuman. G. Gamiting gabay nawa sa pagkakaintindihan. Tanong, anong aral ang nais iparating ng tula para sa mga mambabasa? Ang sagot, ang aral na nais iparating ng tula ay na ang pag-ibig ay isang mahalagang biyaya na galing sa may kapal at may malalim na kahulugan. Ipinapakita ng tula na ang pag-ibig ay nagbibigay saya at saya sa tao kapag ito ay tunay. Tinuturo rin ito na ang pag-ibig ay dapat gamitin bilang gabay para magkaunawaan at magkaintindihan ang mga tao. Ipinapaalala ng tula na ang pag-ibig ay dapat ipadama ng totoo at gamitin sa mabuti. Narito ang pamantayan, nilalaman, organisasyon at barirala, at orihinalidad. Kabuuan, 20 puntos. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, maraming iba't ibang paraan ang maaaring gamitin upang ipahayag ang pananampalataya at ang pag-awit ay isa sa mga paraang ito. Pumili ng isang awitin mula sa kinabibilangang relihiyon o pananampalataya na tumutukoy sa pagmamahal sa Diyos. Isulat ang ilang piling linya na tumimo sa isipan mo at humanda sa pagbabahagi sa klase. Halimbawang sagot, pamagat ng awit, dakilang katapatan. Narito ang piling linya. Dakila ka o Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Paliwanag, tumimo ito sa akin dahil ipinapaalala nito na kahit may problema o pagsubok, tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ang awit na ito ay nagpapalakas ng pananampalataya ko at nagpapasaya sa puso ko dahil alam kong kasama ko ang Diyos sa lahat ng oras. Ika-4 na araw. Ang pananampalataya ay may malaking bahagi sa paghubog ng mabuting asal at pagtukoy sa tama at mali. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang tao ay may tungkulin na sundin ang mga prinsipyo at katuruan ng kanilang paniniwala, na kadalasang naglalaman ng mga aral na nagtuturo ng kabutihan, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng mga gabay at pamantayan na nagtuturo sa atin kung paano dapat tayo kumilos at magpasiya sa mga sitwasyong hinaharap natin. Ito ay nagtuturo sa atin na maging tapat, marangal at makatarungan sa ating mga gawain at desisyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututunan natin ang paggalang sa iba, pagtulong sa mga nangangailangan at pagkilala sa ating mga responsibilidad bilang mga miyembro ng lipunan. Bukod dito, ang pananampalataya ay nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na kumilos ng tama
sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap. Sa paniniwala na mayroong higit pang makapangyarihan na nagpapanatili ng kaayusan sa mundo, nagkakaroon tayo ng lakas at pag-asa na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Sa kabuuan, ang pananampalataya ay isang pundasyon ng mabuting asal at pagkakaroon ng wastong pag-unawa sa pagitan ng tama at mali. Ito ay nagbibigay sa atin ng gabay, lakas at inspirasyon upang maging mabuti at makatarungan na mga individual sa ating lipunan. Pagdinilay sa pagkatuto. Punan ang pangakong pahina sa ibaba. Pangakong pahina. Ako si Patlang ay nangangakong isa sa buhay ang aking misyon at mga tungkulin sa pananampalataya. Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng patlang. Ito ay tanda ng aking pagmamahal sa sarili bilang isang nilikha ng Diyos. Lagda at petsa. Pagsusulit, panuto, basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sa patlang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Number 1. Ang pagpapalalim ng ugnayan sa Diyos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng panalangin at pagdarasal. Ang sagot, T. Tama. Number 2, ang paglilingkod sa kapwa ay hindi makakatulong sa pag-unlad ng pananampalataya. Ang sagot, M. Number 3, ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos ay maaaring magdulot ng kagalakan at pag-asa. Ang sagot, T. Tama. Number 4, ang pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang sagot, T. Tama. Number 5, ang pagiging matapat at marangal ay hindi bahagi ng misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. Ang sagot, M. Mali. Number 6, ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa mga prinsipyo at katuruan ng pananampalataya. Ang sagot, T. Tama. Number 7, hindi mahalaga ang pakikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya sa pagpapalalim ng ugnayan sa espiritual na dimensyon. Ang sagot, M. Mali. Number 8, ang pangunahing layunin ng pananampalataya ay upang makamit ang personal na kapakanan lamang. Ang sagot, M. Mali. Number 9, ang pagmamahal at pangangalaga sa sarili bilang isang nilikha ay pagpapakita din ng pagmamahal sa Diyos. Ang sagot, T. Tama. Number 10, ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng mga halaga tulad ng pagmamahal, katarungan at pagbibigay. Ang sagot, T. Tama. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita bilang paghahanda sa susunod na aralin. Maaaring gumamit ng mga diksyonaryo at iba pang mapagkukunan. Una, Biblia. Banal na aklat ng mga Kristiyano na naglalaman ng mga salita ng Diyos, mga batas, aral at kwento tungkol sa pananampalataya. Nahahati ito sa lumang tipan at bagong tipan. Pangalawa, Quran.
banal na aklat ng mga Muslim na naglalaman ng mga salita ng Diyos na ipinahahayag kay Propeta Muhammad. Ito ang pangunahing batayan ng pananampalatayang Islam. Pangatlo, Vedas. Sinaunang banal na kasulatan ng mga Hindu na naglalaman ng mga dasal, awit, ritual at mga turo tungkol sa kanilang pananampalataya. Pang-apat, Tipitaka. Banal na aklat ng mga Buddhist na naglalaman ng mga aral ni Buddha, mga patakaran para sa mga monghe at mga paliwanag tungkol sa kanilang doktrina. Panghuli, Tanakh. Banal na aklat ng mga Hudyo na binubuo ng batas o Torah at mga propeta at mga sulat. Ito ang batayan ng pananampalatayang Hudaismo. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.